kayo po, Ma'am Sara, ay isa pong guard dito sa Vergonville Subdivision. Volunteer po, ma'am. Volunteer. When you say volunteer, ma'am, ano yun? Siyempre, volunteer kayo nandoon. Opo. So, kayo po ay residente din, tapos nagvo-volunteer lang kayo na mag-security guard doon. Tama po? Opo. Okay. Ma'am, nung nangyari po itong insidente, kasi kitang-kita naman po natin, hindi kayo nakatingin, kumbaga, wala pong kaabog-abog, isinabuyan kayo ng muriatic. Paano mo nalaman na muriatic agad yun, ma'am? Yung mga kasama ko po, ma'am, inamoy po yung basong pinaglagyan po ng muriatic. So, naiwan yung baso? Opo. Okay. Nung nangyari po yun, ma'am, dinala naman po kayo agad sa ospital? Opo, dinalaw po. Ano na po ang nangyari sa inyong muka? Kasi ang nakitang-kita natin, buong muka po yung nasabuyan. Ano po ang naging epekto sa inyo, ma'am? Bali yung kanan ko po, ma'am, wala pong makita. Tapos yung kaliwa ko po, may naaninag naman po, may nakakita naman po, kaso po maulap po. So yung kanang mata, kaya pala siya, attorney, nung papasok siya, inaalalayan siya ng mga staff at medyo nabubunggo si ma'am. Kasi hindi na niya nakikita. Okay. At ma'am, pasensya na ha. Wala po ba kayong nakaaway? Or meron po ba kayong, baka naman dati niyo po ba itong kasintahan? Kasi lalaki po itong nagsaboy. Baka may nakaaway kayo, ma'am, dati sa trabaho. Wala naman po, ma'am. Wala po kayong maisip na gagawa nito sa inyo? Wala po. Yung una po kasing nasita namin na nakabike po, napabalik-balik na nagbanta po sa akin. Ayun po yung nahuli ng mga pulis, pero nung iniimbestigahan po, hindi siya. Hindi po siya. Okay. Sa mga kasamahan mo, ma'am, kasi nakita ko meron namang tao din doon sa guardhouse, wala po bang nakakilala, nakaaninag ng muka nung nagsaboy? Wala po. Wala po talaga. Ibang CCTV, ma'am, ng village, baka bukod po doon sa tapat ninyo, baka meron pa pong ibang anggulo. May mga nakuha po silang CCTV footage, pero lahat po malabo. Kung hindi po siya naka-side view, nakatalikod po yung mga nakuha nila. Sa akin naman kasi, ang gusto ko lang kasi mangyari lang, mahuli sana yun yung gumawa sa asawa ko. Kasi sa sitwasyon namin ngayon, talagang kinakapos po na po kami. Okay. Lalo pa sa isang katulad ko rin po na nagda-dialysis, tapos sumabay pa po yan. Kaya maasa na lang po kami na mahuli sana yung gumawa sa kanya. Kasi sa ngayon talaga, ma'am, walang-wala na po talaga kami. Okay. Sa ngayon po ba, sir, ano po ang sinabi po ng mga polis sa investigasyon nila? Bali, sa ngayon, ma'am, under ano pa rin talaga siya, ma'am, iniimbestigahan pa rin po sila. Nag-imbestiga pa rin po. Ayaw pa po nila talaga sabihin kung may lead siya. May lead naman po. Ayaw lang nila parang mabulgar kagad. Kasi baka naman tumakbo. Tumakbo pag nalaman itong taon na to. Kaya nag-inform naman po sila, ma'am, sa amin kung ano yung sa follow-up investigation nila. Hindi naman po sila natigil po. Okay, so ang mga polis naman po natin ay nag-i-inform sa inyo. Ma'am Sara, nung kayo po ay nadala sa ospital, ano po ang sinabi ng doktor sa inyo? Kayo po ba ay may pag-asa pong maibalik ang inyong paningin? Or ano po ang gagawin, ma'am? Bali kasi, ma'am, ganito, ma'am. Sige ako po. po sa galing ko po. Ilang ospital po kasi na paghatiran namin bago siya naasikaso po. Unang-una po sa Las Piñas Hospital po. And then, wala rin naman po sila. Sinadjust kami sa PGH. Then, pagpunta po na PGH, nilapitan naman po siya. Kaso nga lang po, dahil nga daw po sa nangyari sa PGH yung pagkasunog, kaya hindi rin po siya kumbaga ma-admit. Pero yung, kumbaga yung last na pinuntahan yung hospital, sir, ano pong sinabi sa kanya? Yun po, inasikaso po siya kagad. Ano po, mababalik pa po ba yung paningin? Bali na operahan na po siya. Bali yung puti pong nasa gitna po. Amniotic membrane graft po yan. Kung hindi po yan siya umokay dyan, per eye transplant po ako. Eye transplant. Napakalokloko naman itong lalaking ito kung sino man siya. Kaya nga po yun lang po ang pinagdarasal namin. May napagalitan ka ba, ma'am? Actually, ma'am, marami po talagang nagagalit sa amin. Kasi po yung subdivision namin, tagusan sa kabilang subdivision. So shortcut. Opo, shortcut po sila. Oo. Pag po kasi, hindi po namin talaga sila pinapalusot. Oo. Pero yung particular na, lalaki talaga na nagbanta, na nagalit sa'yo, meron ka maisip na gano'n? Wala po, ma'am. Ayun, wala talaga siyang... Maliban lang po dun po sa... Yung sa nakabike. Nakabike po. Magandang hapon po, Sir AJ Marcos. Magandang hapon po, ma'am. Sir, kayo po ba ay nagkaroon na po ng sariling investigasyon dyan sa inyo pong security group
dyan po sa Virgonville Subdivision ukol po sa nangyari kay Ma'am Sara? Yes, ma'am. Actually, kami po ang nag-provide ng mga CCTV footage sa mga ilang kuha dito po sa Luzon Subdivision para maibigay sa mga kapulisan po natin. At meron po ba kayo, sir, nakitang motibo o dahilan? Kasi yun po yung aming katanungan Bakit out of all the people, sa lahat po ng mga taong nandoon, talaga pong si Ma'am Sara ang tinarget. Mukha naman pong wala siyang ginagawa na kahit ano doon sa tao nung nangyari po ang insidente. Po. Kasi yung nga rin po ang malaking kaisipan sa amin, meron po mga senaryo rin po na ganyan, na may mga tao talaga na nagagalit doon sa mga yung mga hindi sumusunod po sa batas ng asosasyon. Number 1 po, yung no sticker, no entry. At yung pag-curfew po, siyempre, nasisita. Lalo pa mga bagong mukha po. Siguro, yan ang hindi pa po. Kaya, ngayon umaasa rin po kami sa kapulisan ngayon na makita kung anong magkaroon ng magandang resulta yung pag-iimbestiga po nila. Oo. Sir AJ, dyan po sa inyo pong subdivision, bukod po dun sa CCTV na nakita natin kanina, wala na po bang ibang CCTV footages around the area? Or baka po dun sa mga bahay malapit doon sa lugar, meron pong kayong kakilala na may CCTV din po doon para makilala po natin itong lalaki na gumawa nito? Actually, ma'am, tinrabaho na po ng kapulisan niya sa pangunguna po ng aming chief of police sa Tapalya. Sila po ang nag-order para magkaroon ng backtracking po ang buong Las Piñas po, CCTV camera ng Pulang Lupa 2. Magandang hapon po, Police Colonel Tafalla. Good afternoon po, Attorney Pao. Meron po ba tayong update, sir, sa pangyayari po? Yes, actually, tama nga sinabi ng ating complainant saka ni Mr. Alius sa mga officers ng USOD, yung USOD o yung United Zone of Virgonville Association. Ongoing at investigation, in fact, marami tayong tinitingnan na anggulo. May mga CCTV footages. Meron tayong, actually may POI na kami, but hindi ko rin masyadong detalye. But, yes po. Meron na. Sana ma-identify na at matag-litag din namin information para hindi tayo makakuha ng maling suspect. Tapos nga nung una nating nakuha nahuli. Nahuli dahil sa ating galugad, nakuha tayo. Lumalabas siya pala yung huling nakaalitan itong si Sara. Lumalabas nga na namin niya talaga nakaalitan. Galit na. At ayun nga, hindi naman siya yung gumawa nun. At napatunayan din naman ng salaysay ni Sara. So, continuous naman. So, hopefully, marami pa kayong makuhang, aside from CCTV footages, mga tao na magbibigay liwanag dito. Sa inyo pong pag-iimbestiga, Police Colonel Tafalla, meron po bang mga ibang eyewitness doon po sa insidente? Actually, meron siyang kasama yung nasa guardhouse. Meron siyang but medyo taliwas din sa unang statement niya kasi iba rin yung description niya May sinasabi, yun nga daw yung nakaalitan yun din, pero bandang huli parang hindi na siya sigurado. Sigurado. So, ayun natin makapakulong tayo ng maling tao. So, aside from her, wala na tayo Wala na tayong, kasi nga that was 1:45 a.m. Halos wala na. Halos tahimik na kasi. Wala na talagang tao dahil 1:45 na nung panahon na yun. Kumbaga mo, bali parang planado, parang may plano. Oo nga kasi ayon sa CCTV mo, may kausap sa cellphone po. Oo, kasi kumbaga sir, ang amin lang din pong word dito sa Wanted sa radyo, Colonel Tafalla, ito po ay nangyari, kung ito man po ay nangyari randomly, nakakakaba po yan para sa mga taga Las Piñas na out of nowhere, bigla pong may magsaboy sa iyo ng muriatic acid. Hindi po ba asido po yun? At ito nga po, nangyari kay ma'am, nabulag pa nga po ang kanyang mata. So, sa inyo pong investigasyon, sir, lumalabas po ba na ito po ba ay random na nangyari? Talagang napagtripan lang po ba? O talaga pong may motibo na siya po ay saktan at sabuyan po ng asido? Meron po kami titingnan na angulo. Alam po yan ni Sara at saka ni Mr. Marcos. Actually, this was not the first time yung nangyari na isang mga tauhan din ng usod. May ganon. So,
we are not discounting that. So, isa yung tinitingnan namin kasi nga, tama sabi mo, bakit all the people, bakit si Sarah, no? So, isa siyang siyang volunteer guard, isa yung dedicated siya volunteer guard. Siguro may siya, pero mga hindi na natutuwa, tapos may mga issue ng actually may issue dyan sa subdivision din about sa leadership. So, yun, titingnan namin yung mga ganong angle. Oo. Siguro, Police Colonel Tafalla, maaari din po kaya, lalo na 1:45 AM itong nangyari. Sa kasalukuyan, kung halimbawa po, hindi pa naman po tapos ang investigasyon, para din po sa ikapapanatag ng loob ng iba pa pong kasamahan ni Ma'am Sara na mga volunteer po dyan sa Vergonville. Kung alam na po natin na napag-iinitan pala sila dahil nga dyan sa away ng mga pagdaan, shortcut, baka po maaari na maglagay po ng tao ang atin pong Las Piñas office dyan po sa lugar po nila Ma'am Sara. Maaari po ba yun, sir? Yes, actually, yun nga, after kahit nung nangyari nga yun, may mga sa amin na subdivision, patrolyahan, ito namang subdivision na at sa itong homeowners, very cooperative na sila. We can visit anytime. May nagpalta kami ng direct contact with the HOA of Vergonville, lalo sa pamuno ni Sir Marcos din. Nag-iwan na kami ng mga number namin at yung aking substation doon under ni Captain Guevara. So meron kayong substation na malapit, sir? Patrolyahan siya kasi malaki ito eh. Ito kasi yung subdivision dito, katabi ito, yung astro ka, talagang kailangan din talagang patrolyahan at yung bigyan ng pansin din. Lalo may mga issue ng mga subdivision. Oo. Siguro last na Police Colonel Tafalla, kasi nabanggit niyo po kanina na this is not the first time na nangyari po yung gantong insidente sa nasabing lugar. Yun doon po ba sa unang insidente, sir, meron pong nahuling suspect o meron po bang resulta ang ating investigasyon? Yes, actually, may nakulong na. Nag-bail na. Posible kaya, sir, na parehong tao lang yung gumawa nito? Pwede. Hindi natin, direct yun sabi natin. But, titingnan namin yun. Titingnan namin. Siguro, sir, isa sa mga tignan nyo ding angulo na baka naman pareho lang, lalo na kung pareho po ng ginawa, posible din po na baka siya din yung same na tao na gumawa nito at baka talagang matindi siguro ang galit niya doon sa ginagawa po sa Vergonville subdivision. Baka ganun po ang nangyari. Tama yun. Hindi natin sinasabing siya, kung di man siya. Kung sakali lang po, maimbestigahan man lang din. Oo lang, titingnan natin lahat yan. Kasi siyempre pag nag-imbestiga ka, lahat titingnan natin. Tama po. So hopefully, mapangalanan na para makasuhan na natin. Opo. Sige po. Sir, may tanong lang po ang ating netizen. Yung inyo po bang POI sa kasalukuyan, sir, ay isang menor de edad? Kasi makikita po dun sa CCTV footage kanina, medyo mukhang bata yung nandoon. Mukhang hindi naman. Hindi naman siya. Sa footage din, medyo. Pero, mukhang of age naman. Oo. Okay. Sige po, at least meron na po tayong update at inassure naman din po kami ni Sir Rendel dito na patuloy po kayo sa pag-iimbestiga at sa pag-update po sa kanila. At in fact, nagpapasalamat po sila sa inyo, Police Colonel Tafalla, sa inyo pong pag-aksyon at patuloy na pagtulong sa kanila. Maraming salamat po sa inyong panahon, Police Colonel Tafalla, at saludo po kami sa inyong tulong dito po sa mag-asawa. Salamat po. Welcome po. At of course, maraming salamat din po Sir AJ Marcos. Siya po ang head ng Volunteer Security Guard dyan sa Vergonville Subdivision. Panawagan na rin to dun sa Homeowners Association. Mas maganda na ingatan din po siguro. Maging leksyon po ito. If this is not the first time na nangyari po ito, siguro makakuha po tayo ng leksyon na pag-ingatan yung ating mga volunteer security guard kasi volunteer na nga po sila. Kumbaga, magandang loob na po silang maging security guard. Ganito pa po ang nangyayari sa kanila. Ma'am Sara, kagaya nga po nung tinatanong ko sa inyo kanina, nabanggit ninyo, kayo po ay mag-undergo ng isang operasyon. Tama po ba? Opo. Ano po yung operasyon na yun, ma'am? Kung hindi daw po mag-okay yung sa amniotic graft na nilagay, hindi pa rin po siya makakita. Magko-cornea transplant po kami. Eye transplant po. Eye transplant. Cornea transplant. At ito po ay mangyayari sa Jose Reyes Memorial Medical po. Apo. Tama po. Sige, ganito Ma'am Sara ha. Kukunin ko po lahat ng mga detalye ninyo. Siguro siya pa-assist na lang din ako.
even yung pag-diagnose po sa inyo, para po matulungan po namin kayo na mapaoperahan, ma'am, kung sakasakali po na kailanganin talaga, at mapagamot na po natin yung mata nyo at makakita na po kayo ulit, ma'am. Salamat po. Yes po, AXIS na ma'am ang sasagot po sa inyo pong pag-oopera para po muli kayong makakita. Salamat po, ma'am. Salamat po. Thank you po. Oo, kasi nabanggit nga din po ni Sir Rendel kanina, siya po nagdadialysis. Nagdadialysis din. po siya. Oo, saan ba kayo nagdadialysis, Sa lung sir? center po ngayon, ma'am. Sa lung center. At kayo po ay every when nagdadialysis? 2 times a week po, ma'am. Wednesday at Saturday po. May ginagastos po kayo dun, sir? Meron po, ma'am, na may mga binabayaran po ngayon, ma'am. Doon sa lung Apo. center. Sa National Kidney po, nasubukan niyo na po, sir? Bali mo, ano na po din, ma'am, may pool na po doon. Kaya doon kami sa lung center kami nakapasok. May trabaho ba kayo ngayon, sir? Sa ngayon, ma'am, wala po. Bali, sideline lang po sa toda namin doon bilang dispatcher lang po. Okay, so sige, ganito. Kayo po ay nagdadialysis dahil may ano pong sakit niya, sir? Sa, ma'am, sa, bato po. CKD po siya, ma'am. CKD, stage 5 na po ako eh. Stage Stage 5 5 na na po. po. Stage 5 po. Marami tayong ganyang cases, Shari. Ganito na lang, Wendell. Pa. Isasama din po namin kayo. Sasagutin na rin po ng AXIS yung inyo Salamat pong po, ma'am. pagdadialysis. Kasi kung wala po kayong trabaho, wala din pong trabaho ngayon si Ma'am Sara dahil hindi po makakita. Paano na lang yung pagpapagamot ninyo? Kaya nga po, hindi rin po ako nakapasok kasi kailangan niya po kasi ng alalay. Opo, kasi hindi na po siya nakakakita. Sige po, ganun po, pareho po sa kanya, sir, kukunin ko po lahat ng detalye ninyo Opo. para ipapasa po natin yan sa AXIS Party List Office natin at mapaproseso ko po kung ano po yung kakailangan ninyong babayaran pang dialysis Opo. at kay Ma'am Sara kung ano po yung kailangan nyo pang pa-opera. Sasagutin na po yan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Thank you po, ma'am. Thank you po. Very much welcome po, sir. Thank you po, ma'am. Oo. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa akin, lalo na po kay Ma'am Kong Jocelyn Tulfo po. Maraming salamat din po. Tsaka po kay Senator Rapi Tulfo, maraming salamat po. Sige po. Maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala at makakaasa po kayo, Sir Wendell at Ma'am Sara, na kami po ay tututok dito sa pag-iimbestiga sa inyong kaso. Salamat, Hingi ma'am. din po kami ng update dito kay Police Colonel Tafalia para kami po ay makatulong. Kung meron po kayong iba pang kailangan, sabihan nyo lang po kami. Para po sa ating mga netizens, kung sa mga iba po pong nanonood, kung meron pong nakakaalam, baka may nakakita, hindi natin alam. Tulungan po natin si Ma'am Sara na mahanap po kung sino po ang gumawa nito sa kanya at mabigyan po siya ng hustisya. Sige po, ma'am. Sige po. Maraming salamat po. At yun nga po, ang kakausapin po namin kayo sa kabilang studio para po ma-fill up na po natin yung mga dapat po nating ipasa sa AXIS dahil tutulungan na po tayo ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXIS Party List para makakita na kayo ulit, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you po. Sige po.